Mo nang ningon siya, oh, how I love the law. Akong ning gibisaya, oh, giunsa ko paghigugma ang imong balaod. Kini ang akong pamalandong sa tibuok adlaw. Mao na ang akong gipamalandong, mao na ang akong sige ginahuna for the whole day. You cannot meditate kung wala kay gi-intake nga pulong sa Dios. Mao nang it is my meditation all the day. This statement does not mean the writer did nothing but contemplate scripture all day. But pasabot, wa siya laing gihunahuna or gi-contemplate, kundi ang pulong ra sa Ginoo. But in our time, raglisod na kayo ni ba? Kaya nga naman, daghan na kita ginahuna. Usahay, makalimtan na itong, usahay gani, makalimot na nga naa the Word of God. Labi nag, moabot ka sa imong problema, moabot ka sa imong ano, makalimot ka nga naa the pulong sa Ginoo. Mo nang, balik daw. Kung wa kay basa-basa sa Bible, balik daw higugmaa ang pulong sa Dios. Balik disiplina. Ako disiplina lang yun. Basa. O ang nindot kay magbasa sa Bible kay nabitang buntag sa iyo kanang mao gi pag ano nimo. Kaya nga naman wa pa kay nakita. Wa pa kay nadunggan. Wa pa kay hindi fresh pa kay imong mind, mao na musud sa imong nuna. He did not neglect the word of God outside of worship. He did not rush few verses in the morning. Wa siya nagdali usay magdali-dali tagbasa. Lo. O gani nagdidi kita kadali basa. Wa gyud tay mabasa. He did not ignore scripture until he faced affliction. Wa niya gi-ignore ang scripture until naa siya mga affliction nga tumang. Mo nang throughout each day, he intentionally and constantly thought about how to apply the Word of God to his life. Nagyunsa ni gi-intentionally ba? Kaya nga naman, tuyuan gid na niya to. Nga, unsaon nato ang pulong sa Dios, ma-apply nato sa itong kinabuhi. Mo nang ningon siya sa Psalms 119 verse 48, my hands also will I lift up into thy commandments, which I have loved, and I will meditate in thy statutes. My hands also will I lift up into thy commandments, word of God, which I have loved, nga mao gihapon ang gihigugma. Mo nang I will meditate in thy statutes. The psalmist kept this vow, nga iya ni gikept nga vow niya. The more he meditate on the word, the more he love it. The more nga imong gimeditate ang pulong sa Dios, the more nimo higugmaon. Pero kung unsa ang imong ginameditate or unsa ang imong gitatanaw, di ba mao sa din imong ganahan or mao sa na imong mahigugmang tanaw. Pero if you meditate on the word of God, the more you love it. Mo nang the more he love it, the more he meditated on it. Kay nahigugma man siya sa pulong sa Dios, mo nang sige siya pamalandong sa pulong sa Diyos. The testimony of the psalmist is a barometer of spiritual devotion. To know the Word of God is to love the Word of God. In order for you to makailhan mo ang Diyos, higugmaon ang pulong sa Diyos. Mo nang pangutana, nahigugma ba ka sa pulong sa Diyos? Amen. Nahigugma ba ka sa pulong sa Diyos? Kung nahigugma ka sa pulong sa Diyos, asa na ka nagbasa sa imong Bible karon? Naa ba kay Bible nga imong ginabasa every day? Kaingon ka ba nga, Lord, I love thy law. Okay, number 1. There are 3 reasons that you should love God's word. Number 1, the word of God will make you wise. The word of God will make you wise. Si Charles Swindoll, ningon siya, wisdom is God-given ability to see life with rare objectivity and to handle life with rare stability. So ningon siya, wisdom is the God-given ability to see life with rare, panalagsaon nga objectivity, and to handle life with rare stability. How does one learn wisdom of God?
unsaon man niya makatunan ang kaalam nga gikan sa Dios. The wisdom of God is found where? In the Word of God. Balik ko na ko ha. Unsaon man nimo makatunan ang kaalam sa Dios? Ang kaalam sa Dios makita nimo sa pulong sa Dios. In order for you to have the wisdom of God, you should read the Word of God. The wisdom of God is found in the Word of God. Mo nang ningon siya sa 98 verses 98 to 100. Thou through thy commandment hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers. For thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, mga karaan, because I have kept thy precepts. 3 comparisons to testify the superior wisdom, God's word. Wiser than your enemies. You are wiser than your enemies, verse 98. Your commandment makes me wiser, has made me wiser than mine enemies. For it is ever with me. They are ever with me. The psalm had enemies who plotted schemes. Daghan siya kaaway. Told lies. Nagsturyag pamakak siya. And acted wickedly to bring him down. Pero yet he was wiser than his enemies. Mas maro pa siya sa iyang mga kaaway. He had godly life skills to guide and protect him. He learned these life skills from the Word of God. Asa niya nakuha ning life skills? Diri sa pulong sa Ginoo. Mo na nakaingon siya, though thy commandments has made me wiser than mine enemies. Mo nang mas wise ta sa tong kaaway. Kung nagbasa ta sa Bible, kaya nga naman, mas advanced ta, kailata. Mo nang kita ginikanan, kabalo ginita nga dili maayo ang adtuan sa atong mga anak, di kita mo sugot. Kaya nga naman, kabalo man ta kalautan. Hey, mga young people, kabalo man ka nga dili na maayo, dili na kamuan na diha. You should be wiser than your enemies. Kabalo man ka nga dili na maayo, dili na nimo sulayan. Asan mo na makita? Diri sa pulong sa Dios. Paminaw, mga babae, sad to say right now, nagkabata ang mga teenage pregnancy from 15 years old. Why is that? Uyab-uyab. Sayo kayo. 15. 14. Kana mga idara, i-enjoy pa na nila ilang unta, pero wala. Statistics, anak ko, grabe, no? Nagkabata. Kaya nga naman, because of sa technology, dali na kayong communication karon. Ilaron lang gamay si mama, ilaron lang gamay. Uy, nako dire. Ako ra diri usa. Ani dire. Ug gani nay problema nga ni-occur sa atong sa Osamis. Gingnan nako si Atilo Kote. Lisod kinay ana. Kana bitaw ang bata na imo muikyas. Kay mo kuyo gid sa na. Lisod gi kinay ana te. Mo nang ampo kita gid. And it will make us wiser than our enemies. And your commandments make me wiser than enemies, while his enemies were at work against him. He simply obeyed the commandments of God, and the word of God made him wiser than his enemies. It will do the same for you. Manang, kung gusto ka nga mas wiser ta sa atong kaaway, kinahanglan mo basa ta sa pulong sa Dios. Saon taman nga, di man. William MacDonald said, the humble believer equipped with wisdom of the word can see more on his knees than his enemies can on
their tiptoes. Ang humble nga believer equipped with wisdom of the word, nga naa siya kaalam sa pulong sa Dios, can see more on his knees. But pasabot, makita nato more nga galuhod. Unsa man ang luhod? Sa pagampo. Then his enemies can on their tiptoes. The word of God will make you wiser than your enemy of your soul. Mo nang ningon siya sa Matthew chapter 4. Dito ta sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, tanawa gani. Giun sa pagtintal sa Ginoo ang yawa. Giun sa yawa pagtintal ang atong Ginoong Dios. Matthew chapter 4. Tanawa. Then was Jesus led up to the spirit of the wilderness to be tempted of the devil? Verse 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Gigutom. Mo na, uban, maingon sila, tao lagi si Jesus Christ. Kaya gigutom siya. Yes, 100% tao siya, 100% God po siya. Mo nang nakabalo siya sa unsay mga gibati na to. Kaya nga naman ni Agi itong gibati. Agi siya sa pagkatao. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God," be, kung ikaw tinuod yun nga anak sa Diyos, command these stones be made bread. Giingnan sa siyawa, be, kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, command these stones to be made bread. Pero unsay gitubag sa Ginoo? But he answered and said, "It is written," nasulat na, "Man shall not what? Live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Gitubag niya, pinaagi ra sa asaman, pulong sa Diyos. Paminaw, ang atong kaaway, mangutana, tagaan tag confusion, kinahanglan makabalo ka mo tubag, pinaagi sa pulong sa Diyos. Kaya kung di ka kabalo, ila di kagad. Kaya para, maay kaya siya mo twist. Dili lang mabuhi ang tao, pinaagi sa tinapay, kundi pinaagi sa pulong sa Diyos. Magawas out of the mouth of God. Then sa verse 5, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him up in the pinnacle of temple. And he said unto him, "If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone." Jesus said unto him, unsa na pa gitubag niya? "It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God." Sulat na. Dili ni timtalon nimo ang anak sa Diyos. Ang imong Diyos. Tempt the Lord thy God. Verse 8, again the devil taketh him up into exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and said unto him, "All these things will I give thee, if thou shalt fall down and worship me." And then said Jesus unto him, "Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Paminaw, ako ganig timtal sa yawa ang atong Ginoong Hesus, unsa na lang kata. Mao gini yung timan niya. Giatubangin niya si Jesus Christ, kabalo siya nga, well verse kay ang atong Ginoo, unsa na lang kata. Nga kabalo ang yawa, unsa ang atong weakness, strong points, asa ta niya tintalon, kanus ta niya tintalon.
The devil tempted Jesus in the wilderness. Jesus turned back each temptation with the word of God. The power to overcome the devil was not in quoting of scripture. The power rested in the fact that Jesus refused to compromise the truth of God's word for Satan's lies. Nga dili ginato i-compromise ang tinod nga unsay tinod nga naa sa pulong sa Dios sa mga bakak sa yawa. Mo nang unsa ginang bago nilang nigpagawas karon kanang epi files, no? Epi files. Nga niingon Epstein files. Ingon sila nga mga kilala nga ano, yes, tinuod na kay ngano man ang tao ganahan gyud sila power. Mo nang they control the world, they control the kay ngano man ang atong kaaway siya may Dios aning kalibutan na. The God of this world. Mo nang he can offer anything nga ana aning kalibutan na. Pero paminaw panandalian lang na. Lahi gitong to eternity. The overcoming power of God's word is available to you. You can be wiser than your enemies. Mo nang ningon siya sa Psalms 98 balik ta, your commandments make me wiser than your enemies has made me wiser than many, for they are ever with me. It is not about the unchanging nature of Scripture, no matter the time, opponent, or situation. When it turns to the Word of God, it is always there. His enemies keep plotting and planning. Paminaw, dili gyud ta undangan sa yawa. Oh, our enemy is keep plotting and planning, but he didn't find something new or novel to overcome them. He had to do is to turn to the word for wisdom, and the word of God was there every time. Mao nang Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. Magkalaos man ang sagbot, ang flower mo-fade man, but the word of God shall stand forever. Magpabilin ang pulong sa Dios mubarog. Wiser, not only wiser than your enemies, wiser than your teachers. Noah Webster's name is synonymous with his dictionary. Mawita ng Webster's dictionary. Ang tinod yun nga ni Webster, si Noah. Di ba, Webster's dictionary na nakabutang? Wala, gibutangan niya Noah. But Webster did not view the dictionary's chief accomplishment. Pero wa niya nag-view nga mo na ipinaka taas niyang na-accomplish. He also produced the Noah Webster Bible, which he called the most important enterprise of his life. Okay, why? He was convinced that education is useless without the Bible. Okay, balik ko na ko ha. Education is useless without the Bible. Kamong nag-eskwela, you will take out the Bible apart sa imong pag-eskwela, useless na. Kinahanglan partner na to ang atong Biblia o ang pulong sa Ginoo. Gusto ka nga mas wiser ka sa imong maestra, basag Bible. Verse 99, tanawa. I have more understanding than all my teachers, for their testimonies are my meditation. The writer does not say he knows more than his teachers. What siya ningon nga mas bright pa siya sa iyang mga istra? He says he's more understanding. Understanding is similar to wisdom. If wisdom is foresight, understanding is insight. Insight and information are not the same. So, they did not assume one another. Knowledge, ang atong kaalam, makuha nato na siya pinaagi sa pagbasa nato, pinaagi sa pag-research, and pinaagi sa retention. Gani, na mga tao nga naay photographic memory. No? Nga kung unsa ang ilang na, dali ra nila ma-retain ang ilang ano. Ako, wa ko'y photographic memory. Kana bitang,
Hindi ano nila nga, murag, nara diha ang ilang memorize. Na ako'y classmate sa una, bright yung kayo tumatagid. Di kita musulod, tingala ko, di mo kayo siya musulod. Musulod na siya, muhingong tanan siya, exam tawagma o exam tawagma. Unsa may ano, manghulam dito siya kanang notebook sa mga kini nga topic. Paklion na niya. Na. Aha ni ko to Putillas, dire. 5 minutes, uli din sa ko. Mana. Nag-exam na mo. Grabe, tag-usaray wrong. Kami taon, anang gabi, gahulong pamig ka ng tubig. Kaya para ma-memorize yun, ma-retain yun. Kaloy sa Ginoo, usara pod. Usaray correct. Di bitoy. Naagi mga tao nga gifted. Photographic memory, pas kayo sila, ano. But understanding comes from God. Ang panabot, gikan na sa Diyos. Van Zobner noted that many college professors search for wisdom while the janitors who clean their offices discovered it years ago. The psalmist said, I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Meditation in God's word will produce more wisdom than education from school. Monang Psalms 102 says, His delight, blessed is the man. Kaya nga blessed siya, kaya his delights in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Psalms 101 verse 2. Buntag o gabi siya meditate sa pulong sa Diyos. Wisdom and age do not automatically go together. Ang kaalam o ang atong edad, dili na siya automatically magkuyog dayon. In the ancient Near East, old age was associated with wisdom. They are not synonymous. And by the way, experience is not always the best teacher. Dili na mo best teacher ang experience. Kaya why? Some claim 25 years of experience, 25 years na ilang experience, but they only have 1 year of experience repeated 25 years. Subot pasabot, ay lang experience, usara, pero gi-repeat na nila 25 years. 25 times. Manang, Matthew Luther said, antiquity is no help against stupidity, where it does not accord with the commandments of God. It is foolish to think nothing significant happened until you arrive. There is much more to learn from our elders, but you don't have to be old to be wise. Yes, tinod, daghan tag makatunan aning atong mga katigulangan. Tinod na. Kung gusto ko nga nang makaton ko labi na sa panday mukonsulta ko ni tatay, tay, unsa man ni siya. Kaya naman sa experience. Kung gusto ka mo konsulta driving, pangutan sa Kuya Bobby. Mga dugay-dugay na sa sadaan. Di ko pwede nga mas makonsulta ko ni Kuya Bobby kay kang Jay, dili. Kaya nga mas taas ang iyang experience sa driving. Kung yung kag luto sa sudan, mas may mangutana akong Ate Merlin. Di ko pwede mangutana sa inyo kaya nga naman, noodles rin nabalaan nyo. Humban. Manang, you don't have to be old to be wise. Manang niya sa James chapter 1 verse 7, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kung naay nagkulang sa inyo, pangayo sa Ginoo. That giveth to all man liberally and upbraideth not, and it shall be given him. True wisdom comes from God. Ang tinod nga kaalam, gikan na sa Diyos. Monang, verse 100, ningon, understand more than ancient, because I kept thy precepts. Wisdom is what you do, not what you know. Wisdom is not measured by the notes you take, books you read, or verses you memorize. It is measured by personal obedience. Dili na siya sa imuhang notes nga gitake, sa libro nga gibasa nimo, sa verses nga imong gimemorize, but it's measured by personal obedience. Giunsa ba nimo pagtuman ang pulong sa Ginoo?
Giunsa ba nimo pag-apply ang pulong sa mao nang James chapter 1 verse 22 to 25, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Hoy, ayaw lang taon og paminaw lang sa pulong sa Ginoo kundi buhata. Not dili lang maminaw ka kundi buhaton nimo, kundi gideceive nimo ang kagalingon. For any be hearer of the word, kung naalay maminaw sa pulong sa Dios ug dili niya buhaton, murag ditanaw siya, murag siya tao or lalaki nga nitanaw sa natural face in the glass, then pagkahuman nakalimot po siya sa iyang naong. Gani kini mungutan ako, unsay wali ni Preacher Gismar atong Sunday? Atong Sunday morning, unsay wali niya? See? Dali ta makalimot no? Preacher Jinggoy. Pride. The love and passion for souls. Sunday morning. Oh, wa pa isa kasimana. Nakalimot ka no? Unsay wali nako ganiyang buntag? Be. Pakli gyapon ang uban sa notes. Exhorting one another. Hey, ingana ta kadali makalimot. Oh, ganiyang buntag pa to. Wa pa'y pila ka oras. Saradi yun ang palyog. Pamasa ng mga violin, palyog. Number 2. Not only the word will make you wise. Number 2. The word of God will keep you from sin. Ang pulong sa Ginoo mo ni siya ano sa tuwa nga makasala ta. Psalms 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to the word. Mo ni siya muhugas sa itong mga panghuna-huna. Sa everyday nga everyday nga mabasa na to, everyday nga makita na to, mo ni siya muhugas. Mo nang nangutana siya, wherewithal shall a young man, nganong young man cleanse his way? Kaya nga naman, daghan kay musulod aning mga batanon na to karon. Unsaon man ninyo ma-cleanse ang inyong dalanon? Wagi lang pagi, by taking heed thereto according to thy word. Mura ni sa detergent ba, nga mo'y muhugas. Muna ninyo siya sa Psalm 119 verse 11, thy word I have hid in mine heart that I may not sin against thee. Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light into my path. These verses affirm that sanctifying power of God's word. Either the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Okay, paminaw ha, balik ko na ako. Either the Bible will keep you from sin, ang Biblia mo'y nga dili ka makasala, or ang sin magpalayo nimo sa Biblia. Bantay gani, ang tao nga sige buhat og sala, di ba? Dili ganan mo basa sa pulong sa Dios. Og naay sa sala gitaguan or what? Kaya nga naman, nigbasa nimo daan, nigbasa nimo, i-convince man ka na may Holy Spirit nga maingon, o tanawa. God's word will keep you off the wrong path. Nga mo keep sa tuwa sa wrong path. Nga dili sa maayo nga dalan. Mo nang Psalms 119 verse 101, I have refrained my feet from evil way that I may keep thy word. The psalmist acknowledged that some paths are evil. Yes, tinod ang dalan dili maayo, but he doesn't see the evil around him. He also sees the evil within him. If he did not hold back his feet, he would go evil way. Mo nang ninyo siya sa Proverbs 6 verse 18. God hates feet that swift in running to mischief.
left to our natural inclinations, our feet will lead our hearts to sin, minds to error, and our souls to hell. We must practice self-restraint and hold back our feet from every evil way. Nga dili ta mo adto sa mga dili maayo nga dalanon. Mo nang I have refrained my feet from every evil way that I may keep thy word. You cannot live in obedience to God with undisciplined feet. Balikon ako ha. You cannot live in obedience to God with undisciplined feet. Dili ka pwede nga musunod sa Ginoo kung ang imong tiil dili disiplinado. Dali naman ka musunod. No one can be in two paths at the same time. Each of us must choose. Good intentions need disciplined feet to live God's word. The writer is determined to hold back his feet from every evil way to keep God's word. He refused to play around with little minor or harmless sins. Kini bitaw usahay bitaw, okay ra ni. Wa ra bitaw, wala ra man, okay ra ni. Ginagmay ra man ni. By the way, magsugod ang sala nga dako nga sala sa ginagmay nga sala. Wala ko kitag palahubog nga wala ni sugod og gamay inom-inom. Tilaw lang. Wow, kitag adik-adik nga occasional lang ni Brad. Hangtod na adik. Manang sin is like a sink of dirty dishes. Kining sala mura ni siya lababo ba nga daghan kayo kanang hugaw bitaw nga mga plato. Og dili nimo hugasan ang mga hugaw nga mga plato, they keep getting dirtier. So kung the more nga di mo pasagdan ng mga plato di dili mo hugasan, the more nga mahugaw siya. The more siya mga magpabili ng hugaw di, magpabili ng dugay siya tanggalon. And sin is the same way. Do not allow sin to fester. Hold your feet from evil way. Yes, ingana po ng sala. The more nga may take hold sa imuha, the more nga maglisod na kagbiya diha. Tingala lang ka, uy, wa na day, nasod na kasalaan. The last. Not only that, will give the word of God will keep you from sin. The word of God will make you wise. The word of God will keep you from sin. The last, the word of God will give you joy. Ang pulong sa Ginoo maghatag na to kalipay. The stanza begins with exclamation, "Oh, how love your law." It ends with an exclamation of joy. Tanawa sa verse 103. How sweet are thy words into my taste, yes, sweeter than honey to my mouth. Wow, kanindot, kalami. Kamante ka, mukaon kag kanabitang lami kay nga pagkaon. Di ba? Unsaon manimo nga kanabitang treasure ginimo or maano ginimo malasahan ginimo ang pagkaon. Sayon na kayo. Piyungon nimo mata din imo gid bitang namnamon ba? Nami kay diabetes. Lami king chocolate cake ba yo? Kato bitong moist nga ni. Ana nimo dayon ni gumana na imo din ning ana din mo spike up din nimo kuno murag bitog malbaut then butangan tulakan pag nimo coke UTI. When was the last time nga ningon nga ali di ba? Ali diri kay naman lami kay pagkaon no? Ali ba? Ali hapit sa kay gitagaan ko kano lami lagi tilawi. When was the last time nga nakaingon ka kabalo ka nabi ako nabasa sa Bible ganiya nga nindot kay saad sa Ginoo?
When was the last time nga nakaingon ka nga, naa di tuod may problema pero naa di yung pulong sa Ginoo nag-ingon no. Honey was the sweetest thing the psalmist would have known, but the word of God was far sweeter to him. Kaysa unang panahon, ang pinaka-nindot or pinaka-tammi sa una, honey. Bisag karon. Mo ng Psalms 19 verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the what? The honeycomb. Psalms 19 declares the sweetness of God's word as objective fact. Psalms 119 declares the sweetness of God as an subjective experience. He does not speak for anyone else. He speaks for his states in his mouth. The word of God satisfies. Di ba? Kitang tanan gusto tayong masatisfied da. Mao bitaw nang bisag busog na ka mukhaon gihapon ka. Kaya nga naman, wa kay satisfaction. Gusto pa ka, lami pa may, tama na. Busog na kaya ka. Sa kabalo ka gano. Kaya nga, everyone wants to be satisfied. It does not matter it is the youngest of babies or the oldest of men. Diba? Si Lucas, bisag dako na kay tiyan. Tama na yun. Dami mo nang kinain. Kain pa ako. Gusto ko yan eh. Sa mga medyo idididira na, pa, ayaw anang ano pa. Lo, ayaw anang ano. Talagsa na. Hapit akong matay. Sagdi na lang. Sagdi na lang ko. It doesn't matter if it's the person on the other side of the pier. Everybody wants to be satisfied. We may disagree on what looks on how to attain it, but the fact remains, yet true satisfaction remains elusive and commodity. Despite the many and various promises of satisfaction guaranteed. Yes, tinod, satisfaction guaranteed, pero dili gid gihapon ka masatisfy aside from the Word of God. Ingan, di ba, unsa imong reaction nig-order nimo, di ba, naa kay hype, ang imong dopamine, naka-order ko, mapalit ko, magkabadong, wadto ko kusamis, kay magpalit ko, antipara, magpalit ko gano, di ba, excited ka, pero kung nana nimo ang butang, di ba, ay, labi order ka online, pag-abli nimo, pag-ana nimo, amor din ni day, pag-suotan nimo, nasuotan nimo kausa, wa na dayon. Kaya nga naman, ang tao, dili masatisfied. Labi na, pagtanaw nimo sa display, nindot kayo, pero ang naabot sa imo, reality versus expectation. The Word of God produces joy that satisfies. The Word of God produces joy that sanctifies. Psalms 119 verse 104, through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. God's word is the source of understanding. To understand God's word is to hate every false way. That is the sanctifying joy of God's word. God's love letter has been forgotten. Say makalimot ta sa love letter nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Unsa man ang pulong sa Dios. Mao ni ang love letter nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. By the way, kinsa nakasulay og love letter? Kinsa nakaagi? Di batang 90s, di Ma'am Charity. O kanang nakasulay kag hatag, nakadawat. Kinsa nakasulay og love letter? Love letter, sa kamot. Love letter. Kini uban wala na ni sila kay electronic naman nila. Isa pa bebe. Okay.
Di ba? Lahi na tong sauna, di ba sauna, isulat gyud mo. Sulat gyud, di ba? Ana gyud hala. Sauna kay bati magigugagi, alahi akong pasulaton. Nya laglom pa kay mga words imong gigamit niya, napay stationary. Nya nigdawat nimo ana before nimo ablihan, imo pang simuton. Ah. Pre sa una, na ako'y love letter nga nadawat kay akong kuan na to, na magikan Cebu. Excited pa kay ko, tawag na akong amigo bay, nana ang love letter bay. Bakit di kasabot akong asawa ni? Excited pa kay ko. Basa na to bay, basa na to. Basa-basa to biyo, excited yung tulos kong amigo si Winston. Diha ka nang sa gate sa LN kanapit ang pasulod. Himan-himan sa katapusan sa ano sa paragraph. I have found someone better than you. Lo, anak ko, ay nakig-break, mini ba? Pag humananay, kumot ay. Di siya busted bra siya gano kay. Wala gid, break up na gid. Excited pa kay ka. Karon, kawa mo kaagig love letter pero kami nakaagig love letter mo niyang love letter na to gikan sa Ginoo. Word of God. Kamo wa na mo. Ano manguyab na mo messenger pa, copy paste pa. Chat GPT pa. Bitaw. Falling in love with God's word. Kaya nga naman, di ginato pwede nga biyaan nato niyang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, mo ni siya ay kept sa tuwa from evil way, mo ni siya maghatag natog wisdom, understanding, mo ni mohatag natog kalipay. Word of God. Mo ni ang love letter. Sad to say, neglect nila ang pulong sa Ginoo. Manindog na mag-pray ta. Lord, salamat kayo sa tibok adlaw imong gihatag kanamo. Salamat sa kadaugan, bisag ulan. Salamat sa mga katawhan nga niyari diri Lord. Nihatag sa ilang oras para makapagsimba sila. Makauli silang tithes and offerings. Panalangini, padayon, imong katawhan. Ilang mga negosyo ay sila kalimti. Lahi na sad nga challenges i-face namo karon nga semana. Sa ayaw mi kalimti Lord, tabangi mi. Protection ni mo itong matagkatawhan, labi na sa pagpauli karon. Kung sa may lang sakyan, motor man, four wheels man, I pray Lord, ikaw maghatag divine protection sila for that whole week. Mo biyahe, ikaw maghatag nila og hedge, protection Lord. Ayaw sila galimti. Padayog comfort ng family, ng Clara, Lance family, ang among giampo Lord, nga naagi makaserbisyo dito para ang among mga parenti sa nga wa pakadungog sa imong bulong, ma-save sila. Mga igsoon sa damo nga naa sa ilahang sickness Lord, I pray imo silang duawon. Favor lang. Ngayo may favor Lord. Salamat kayo sa imong kaayo Lord for the whole week. You've been good sa mua, you've been faithful to us even though na mga panahon Lord nga dili mi faithful di sa imo, dili mi maayo di sa imo, pero nagpabilin ka nga true faithful diri sa mo Lord. Busa tabangi mi sa pagpauli na mo karon, balo na mo Lord ang among nakatunan karon adlaw Lord. Salamat kayo. Nalangini mo mga katawhan. Isip pastora ni nga simbahan, I declare blessing sa ilaha. I declare nga protection na nimo sila Lord. Salamat kayo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pusulay nga maabot, ang Ginoo na nagyandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kagmaon alang kanako.
Mahimo na akong mapalampuson sa akong eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohano. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Idubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this Wednesday. Salamat kayo. To God be the glory. Amping.